Dahil nga sa sobrang lakas na pinapakitang performance ni Sindarov na halos ma-break niya ang record ng mga lumarong malalakas sa gaya nila Magnus Carlsen, Gukesh, sa candidates din ano, natanong na ba natin ilang beses na bang naglaban sila world number 1 Magnus at Sindarov? Nitong nakaraan nakita na natin lamang ng 2 points si Sindarov kay Gukesh, no, yung kanilang history match. Yan ang ating papasadahan ngayon. Carlsen versus Sindarov. Pero bago yan mga kamatyas, iwanan ko muna kayo ng pase latid sa atin ng Internet Chess Club. Nakuha kagad ng Internet Chess Club ang laro nila Sindarov and Fabiano Caruana. Sindarov white dito. It's white to play and win mga kamatyas. Ano kaya sa palagay nyo ang napakagandang ginawa ni Sindarov dito? Kung nare-recall nyo, lapag nyo po ang kasagutan sa comment section below. Kung hindi nyo pa nakikita ang laban, pakisolve po ng mano-mano, pangpalakas ng analysis yan, pang training talaga. Sa mga wala pa pong Internet Chess Club, downloadable lang po sa Play Store at App Store. Free lang ang paggawa ng account dito at ang site ay makikita nyo po sa description below. Alright! Pasadahan na natin. Ito ay kaisa-isang laro nila sa chess, no? Yung real chess. Kasi puro freestyle pala yung naging bakbakan nila. Ang dami na. More than 10 games, freestyle or fisher random. Lagi pala silang naghaharap. Ito talagang real chess at naging laban nila nitong nakaraang FIDE World Blitz Championship 2025. Nakaraang taon lang mga kamatyas. Okay, pasadahan na natin. Ang ginawa ni Magnus, nag-E4. E5 si Sindarov. Knight F3, Knight C6. Bishop C4, Bishop C5. Ito po yung tinatawag na Gyokopyano. Nag-castling. D6. C3, ayan, napaka-natural, lagi nating nakikita para may timing na maka-D4, buuhin ng sentro, at the same time, may atake pa sa bishop, o kaya pwede rin po yung wing attack or sa queenside attack, B4, tapos susundan ng A4, yan po ang laman ng C3. Tapos umaatras po yan, bishop B3, D3, ayun, para pakawalan na po ang development ng dark square bishop. H6, pinigilan kagad ni Sindarov na dito kasi may linya no, na kapag nag-knight F6, lumalabas po yung bishop. Dinedevelop with pin pressure. Ito lagi ko nakikita kay Wesley kapag tinirahan si Wesley ng knight F6. Exactly, sa position na to, nagbi-bishop G5 si West. Kaya na-recall ko po. Dito, nag-H6 muna si Sindarov at nag-A4. Ayan. Pagka ganyan, ay nagbabadya din ng baka mamaya maka A5 mamaya or B4, A5, kukuntiryahing atakihin ang bishop sa B6, knight F6. Dito relax pa muna ang black kasi wala pang dapat ikapangamba sa A5 kasi kakainin lang yan. At wala namang maiiwanang pawn E5 kagaya ng ibang linya dito sa mga Italian formation na meron na kasing suporte. So yung A5 wala pang bisa. Knight BD2 develop na, castling at nag-H3. Ayan, para wala rin ng mga bishop G4 o kaya knight G4 sa mga future attack na magaganap sa middle game. At nag-A5 na. Ayun, para yung bishop ay anytime talagang mayroon ng tatakbuhan kung atakihin man kasi napaka-importante po ng diagonal dark square bishop. Yan ang nagbibigay din ng pressure papunta sa king. At para wala na ring B4 protected na pigil ng lahat. Nag-rook E1. Yan, paghahanda lang po sa sentro pero ang isa pa sa balak nito na theoretical pattern, palagi nating nakikita sa mga games natin, sa mga masugid po nating mga tagapanood, alam yan. Knight F1, tapos Knight G3, di ba? Bishop E6, tinapatan na po ng exchange. At, ayun, ito yung modern theory sa panahon ngayon. Yung iniiwasan yung bishop tapos pumupunta sa B5 square tapos nagbabadya na kakainin yung knight sa C6. Yan ang modern theory. Nung araw, hindi po pinapansin yan kasi unang-una may depensa naman na pawn, may depensa na knight, 'di ba? At ang ibig sabihin ng bishop na yan, talagang gusto dito ng black na kainin ang bishop kasi pag kinain yan, yes, magkakaroon ng double pawn pero ang advantage na magiging ng black, imagine niyo po kapag ang pawn nandito na ay magkakaroon naman ng power na lubos na matinding gamit ang control ng F-file sa pamamagitan ng tore. Ayun. Okay, tapos yung makakaing pawn, yung pawn na mapupunta sa E6 magkakaroon pa ng extra control sa D5. Yan po laman ng bishop E6 kung bakit sa theory or sa bookline hinahamon ang light square bishop. At ito yung modern theory. Iniiwasan yan mga kamatyas. At umiwas din po si Sindarov.
Kasi may diskarte ang white na kinakain talaga yan. Ipapadouble po ng black dyan, tapos kukunatan, dadaanin sa endgame. Yan. At proven na maganda na ang bishop b5 sa panahon ngayon, iniiwasan naman yan para hindi makainan at hindi madouble pawn. Yung iba naman pumupunta po dito sa e7, tapos knight g6 dyan pinapaikot yung knight para wag lang makain. Pero medyo kakaiba itong binitawan ni Sindarov, ano? Medyo parang ngayon ko lang nakita tong knight a7 na diskarte para hulihin talaga ang bishop at makain, pero bumabalik lang. Bishop c4 kasi masagwa po kung hahayaan ng puti na makain yan ng knight ng ganun-ganun lang. Okay, tapos madodouble pawn pa ang white sa b-file, tapos nako, delikado. Papangit ang pawn structure sa madaling sabi, mga kamatsas. Kaya, iniwas ni Magnus, tinapatan uli ang bishop. Kumbaga, ikaw ang kumain sa aking bishop, wag ako ang kakain sa bishop mo. Kumbaga, yan ang discarding sinasabi ni Magnus. Pero bumalik uli si Sindarov. At bumalik uli, balik, ayon, iniba na po ni Magnus. Psychologically, sa isip ni Sindarov, okay, last year, ano lang yan, parang 18 years old lang yata si Sindarov. Tapos kahit sandaanin, underdog sa rating, 2632, 2881 sa blitz rating ng FIDE. Ang layo ng diferensya. Almost lampas 200, ano? Sa isip ni Sindarov, tabla tayo? Sige, mamaw ka, ako nagisimula pa lang sa blitz rating. Hindi pa naman masabi nagsisimula, mataas na rin po rating na yan. Pero kumpara kay Magnus, parang sisiw pa lang ang ganyang rating O, draw? Iniba ni Magnus. Ayoko. Ang aga-aga, tabla. Ako nga ang Pilit Boys team leader Kinain na po ni Sindarov. At nag-rook e8. Ayan. Teka muna, parang pakain yung pawn sa e5, ano? Sacrifice yung pawn sa e5, pero may laman yan sigurado. Kinain na nga. Kain. Kinain. Kinagat talaga ng kinagat ni Magnus, ano? Sa isip niya, teka muna, ano ba laman ng sacrifice pawn mo? Pero ang tanong, mga kamatsas, nasa ng novelty nga pala? Ang novelty po yung naganap na d4 ni Magnus. Sa mga naghahanap po ng paghihiwalay ng bagong tira sa luma. Pasensya na po, nakalimutan ko sabihin ha. Yung d4, yung nagpilit. Kasi ang old line, yung nagpabalik-balik lang, bumabalik lang sa bishop c4, threefold repetition, tabla, yun ang old line. Pero ito pong D4 na ginawang pamilit ni Magnus, yun ang bago, ha? Bago yun. Alright. Dahil nagpakain ng isang pawn, ang ginawa po ni Sindarov, binawian ng bishop takes h3. Grabe, tapang para kainin yung knight sa e5. Makakapunit pa ng king side. Pangwasak sa king side, no? Nag-knight dc4. Yan naman si Magnus. Yan si Magnus. May mga baon laging, kung malalim ang kalaban niya, talagang mas nilalaliman niya. Sinuportahan niya lang po ang knight sa e5. Ako nga una kong nasa isip, mga kamatsas, okay, piningasan mo ko. Bakit? Pingas din ako dito para manatiling lamang akong isang pawn. May queen e7 lang pala. Ha? Tatabihan lang? Pag kinain ito, kasi may kain doon. Tapos, ang lakas, ang talas ng bishop, at may queen g6 check. Ayan, itsura pa lang, mga kamatsas. Sumasang-ayon na po ako sa evaluation bar ng black na napakalaki ng lamang. Kahit na ang daming pawns dito ng puti, pero itsura pa lang po ng king exposed na. Nagbabadya ng kadelikaduhan. Delikado yan. Bukas parang may sacrifice pa nga ako nakikita Kain, sabay knight g4 check. Parang makakapaghatid gagad ng pagka-expose ng white king hanggang sa mamatyas, maatake. Ano pa lang, meron kagad na anong tawag doon, pakiramdam na delikado kagad ng white king dito. Okay po. Kahit ganun pa rin na mangyari, halimbawa dito naman kumapture, takes, tapos takes, and then king h8, ayun magkakaroon naman po ng atake. Ayan, hinihimay ko po sa inyo, mga kamatsas, para at least maintindihan nyo po yung nagiging flow ng takbo ng laban. Balik po tayo dito sa knight d c4 na ginawa ni Magnus at napakalakas niyan. Depensa, may atake pa. Kinain, kain. So hanging pa ang bishop dito ni Sindarov. Bishop e6, kinain na, kain, at nag-rook d4 para suportahan ang pawn sa e4. Yan. Ito magandang laban pagka naghaharap si Sindarov at Magnus. Makikitaan ng parehong malalim. Parehong malalim. At nag-bishop b3. Ayan. Ganda rin. Atake po sa knight e5. At yung bishop sa b3, syempre, in the future na
Pag ang bishop nakaangat na po, halimbawa bishop F4, hindi makaka-battery. Pamigil din itong bishop B3 sa malakas na formasyong battery. Alam natin na kapag ang tore nagba-battery, lumalakas ang isa't isa. Hindi na po same value yon. Malakas talaga pag naka-battery. Bishop F4, ayun, kasasabi lang po natin, doon nga pumunta si Magnus para depensahan yung knight. At, ay grabe, tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman ang potential nitong batang ito. Tingnan nyo, ginaganong-ganon lang si Magnus. Sinacrifice ng knight. Takes. O, bawi din naman. Bigat ng tira, no? Future world champion talaga. Masasabi ko pong future world champion talaga tong Sindarov na to. Delikado si Gukes talaga dito sa World Championship match. Kung sakasakaling pala rin po na siya talaga ang lumusot sa candidates. Bishop D5, Rook E3, Bishop C4, tiniret ang pawn sa B5, Bishop D4 para counter threat na hindi lang si Sindarov ang makapingas, makabawi din po sa pawn B6. Bago tayo magpatuloy mga kamatyas, nga pala, available na po ang ating merchandise. Makikita nyo lang po ang link sa comment section pero popost ko sa Shopee po yon mga kamatyas. Ha? Sana po order na kayo at makasuporta po kayo. Ang gaganda ng ating mga available products ngayon. At paparami pa ito mga kamatyas, makakapili pa kayo. Maraming salamat. Okay, ang ginawa, nakipagsabayan si Sindarov kain. Kala ko kakainin din. Nag-Rook E7 muna. O, tingnan nyo. Tingnan nyo gano'ng kalakas ito. Threatening, Rook takes G7. Pomreno, no? Kala ko nga, bishop takes lang eh. O, pero nag G5, ayun, nako. Ito ang kailangang i-stabilize ni Sindarov. Hindi pwedeng bad move siya kay Magnus, tatamaan siya dyan. Yan ang kailangan niya. Pag tuwing maghaharap sila, yan ang kailangan iwasan niya. O yan, nag-bad move eh. Dapat po ang tira daw ay simpleng kain yan para matuto po tayo ng realization and practicality, no? Ayun, gaganon lang. Oh. Susuportahan, tapos kakainin, yun pala mga diskarte doon, to survive. King F8, equal naman eh. Mukhang masagwa lang. Mukhang masagwa pero templado. Mukhang masagwa lang. Pero opposite colored bishop endgame kasi yan lalabas pag na-exchange ang tore. So kakainin ito, tapos mag-rook E2, babawi naman sa pawn B2, ayun. Tapos pag nag-C4 para depensahan, and may rook E4, ayun, etc. etc. Bagamat may 2 pawns dyan, pero masasabi pong ayun, kain and then kain dito. Masasabing equal pa rin kasi opposite colored bishop, hindi ko mo may 2 connected pass pawns dyan, ganun kadali lang ng parang ganun-ganun lang na maimamarcha yan na pag ganun-ganun. Hindi po, sorry po. Naitira ko lang, no. O, kasi may check doon, sabay check doon pag bumuka. O, limbawa, hindi pwedeng parang ganun-ganun lang maitulak yan. Sa ibig kong sabihin, mga kamatyas, O, yan. Balik po tayo. Pinakita ko lang sa inyo. Alright. Kain lang pala ang practical doon. Pero, ang ginawa po kasi ni Sindarov, nag-G5. Chumek, good move. King F8. At kinain, yun. Diyan naman kumabyo si Magnus. Dapat daw po ang tira ay Rook D1, iwas lang muna. Kumbaga parang control lang. Kumbaga nandiyan na kasi yung tore sa 7th rank control. Ayun. O, pero kinain na kagad, sabay kinain yung B7 and nag-bishop C6, kinain uli ang pawn, yun, tagos ang atake doon. Rook E6 depensa. Okay? At nag-B3 para walang A4. Kasi pag nag-A4 po, tingin ko tutulak B4 eh. Yun. Kasi po mag-A4 na ang dyan, imagine niyo mag-A4 na ang block dito, if i-fix na yung B-pawn. Hindi basta-basta makakatulak kasi i-end pass and capture yan. Okay po? Nag-B3 at nag-King F7. Rook A6, ayun. Kaya pala nag-B3 din para atakihin yon. Nag-Bishop D5. Another accurate move by Sindarov para kakainin din yung pawn sa B3 may counter. Pero chumek muna, Rook E7. May habol tempo talaga. Kinain na, kain din. Diba? Templado si Sindarov. Malakas sa mga bira talaga niya. Okay, lamang ng isang pawn si Magnus pero nananatili pa rin. Opposite colored bishop pa rin kasi. Ayun, opposite colored pa rin eh. King H2. Nag-Rook E6. Check. Harang. Hinahamon di ba? Hindi talaga makakain yan mga kamatyas. Grabe ka, dead draw yan. Dead draw kasi opposite colored bishop. Tabla po talaga sa endgame yan. Kaya hanggat maaari, iiwas si Magnus sa exchange ng mga tore. Rook E8, hinahabol kasi mangangalikot doon, papasok may paraan naman si Sindarov para di makakalikot yan tore. Sa inis ni Magnus, sunod ang tore, bishop naman ang inatake. Umiwas, Bishop C4.
Oh, sinundan naman niya. Siya naman na nangulit. Bishop to D3, Rook B4, Rook E6. Ayun, tinulak na para ipo-progress pa unti-unti yung pass pawn. Yun ngang equal number of material. Ginagapang ni Magnus dahil pilit boys team leader nga yan eh. Ito pa kayang lamang ng isang pawn mga kamatyas, di ba? Yun ang logic eh. At nag-bishop E4, C5, and nag-H5. Ayun, pagagapangin niya yung mga pawns. At secure naman dito ni Sindarov na hindi talaga makaka-progress dahil may bishop na may tore pa. Secure na secure eh. Nag-rook B8, ayun, doon naman mangangalikot, aatakihin yung mga pawns, pero in H4. Parang medyo nabalahibuan, natakot dito si Sindarov. Nako, atakihin na ako. Lagay ko na sa H4 para may suporta anytime. Pero binad mo ba ng computer? Ang accurate daw po is yung kanina pang tinitira, rook E8. Huwag bigyan ng pagkakataon makakalikot ang tore. Okay? Pag ganun-ganun lang ang tore. O, yun lang. Nag-H4, balik tayo. At nag-bishop E3, inatake ang pawn sa G5. Accurate naman po dito ay rook H8 na daw. Okay? Pero hindi naman ganun kalakihan pa rin ang lamang. Bishop E3, inatake. Nagpupush-push G4. At nag-bishop G5, inatake. Ayun. Grabing diskarte talaga. Pansin nyo, may lalim talaga. No? Tignan nyo, oh, may pitik talaga tong batang to eh. Kung mga sacrifice niya eh, no? O, rook G6. King F4. O, obligado pala may rook G6 na nga pala, ano, yung kinain. Panakto lagi, sakto eh. No, pag nag-sacrifice siya, talagang obligado mababawi niya rin eh. Rook B4, ayan. O, si Magnus hindi makapayag. Bata pa to, totoy pa to, tatabla ka, totoy ka pa. O, totoy ka pa, hindi ka pa pwedeng tumabla. O, first time pala nilang nagharap to sa real chess game ha. Sa freestyle kasi lagi sila nagbabakbakan eh. Umi-score din po si Sindarov ha. FYI, no? For your information, mga kamatyas, umi-score din po si Sindarov kay Magnus sa freestyle sa Fisher Random. Sumasagot-sagot din. Pinipisak-pisak din si Magnus, ha? Hindi pa rin niya malusutan ng swabe itong si ano. Pero, nakakalamang ng panalo si Magnus. Ayan, King C4, depensa sa C5, Rook F6, King B4, Rook F5, Bishop D6, dinipensa na. Ang plano po dito ay iikot si Magnus para takihin at makaprogress na yung C-pass pawn. Nag-King E6. Gumanon. Bishop F4 muna. Bakit? Ayaw itabihan. Meron. Pag tinabihan, gaganon lang. Hindi pa rin makapush kasi mabibitin yung bishop. Tapos, may time na to check. Okay. Ganun pala. Templado pala yun. Balik tayo. Bishop D5 na ginawa, King B6. Check. Ganon. Check. Ganon. Dito. Di makaprogress. Si Magnus, pilit ang pilit. Hindi pwedeng tabla. Bata ka pa. Hindi pwede. Hindi pwede. Bishop C7. Yan. Okay, grabe pala ang endurance na kailangan mo dito kay Magnus para wag kang bumigay, no? Endurance ang usapan. Ayan. Eto na po, threat. Nako, delikado pa si Magnus. Yun, gumanon. Check. Ganun lang naman, Yun, gumanon muna. Nako, pag hinayaan, check. Hindi pala. Natakpan nga pala yung light square bishop. Kala ko may matchas pa doon si Magnus eh. Okay, nag-rook B4. Check. Yun, nabuti na lang. Barado. Parang may matchas effect pa eh, no? Check. Gumanon. Punta naman dito. Yan. Yan, dyan talaga. Pag hinayaan talaga, mamamatchas ka talaga dyan. Check. Yun. Kailangan istorbohin yung ganung formation. Bishop E5 para wala pong check. At nag-bishop C6. Grabe pala, Parang ngayon ko lang ito na-analyze, Kasi hindi tayo madalas mag-analyze ng gantong kahaba, eh. Dati, nung nakaraang taon. Rook E1. Pero dahil sa dami po nang nag-request na okay lang kahit mahaba at importante yung matutunan nilang lesson, pinapasok na rin natin yung mga mahahabang. Ayun, Rook B3. Mahahabang laban. Rook B3, nagpaka-practical na po dito si Sindarov. Kinuwenta niya na talagang sakto naman pala. At nauwi po sa tabla. Bakit po tabla? Pag kinain, baka may mga nag-iisip, Coach, may push si Magnus Kain, may push may ganun eh. Sakto pa rin eh. At kung ang gagawin naman po mga kamatyas ay halimbawa, hindi itulak ito, iwas muna ang bishop para makatulak, gaganon na. On time na makakabalik, di pa rin makakapush. Anytime may bishop, hindi na po. Never! Sabi nila, never, never! May ganun kanta, di ba? Ayan, mga kamatyaso. Ang unang salpukan nila pala sa real chess game, sa kabila ng kanilang mga bakbakan sa freestyle Fisher Random, ay tabla.
hindi pa pala napipisak ni Magnus ito. Umabot ng 81 moves sila. At sa usapan pong accuracy, 95.5 accuracy si Magnus, 95.6 lamang ng 0.1 si Sindarov sa accuracy usapan. Oh, grabe, no? Grabe talaga. Matindi talaga tong Sindarov na to, mga kamatyas. Rest day po ngayon sa round number 11, kaya siningit ko muna ito. Tapos na yung kay Gukes sa kanilang history match, di ba? O, ayan. Sana po marami kayong natutunan, na-inform kayo, natuto kayo sa endgame. At mamaya po ang round number 11, aabangan po natin. At muli po, mga kamatyas, naglalambing. Bahala na po kayong umorder sa ating mga merchandise. Available na po. Ang link nasa comment section below lang. At magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates. God willing.